masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang nagmarcha dito sa Dahig. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para mapisali din sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila umuwi, nakita-kita muna kami para magtakaisa. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kay Tatay Digong at literally siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman pong mula nung nagkaroon ng isang journal article na nagsasabi na dapat na-imbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumbinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan at tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation. At titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakdal ang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung mayroong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digong. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digong. Well, bago po ako magpatuloy, dumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung nabalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS na. Tayo po, si Emily, no?
Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito ha. Ilang oras kayo sa England papunta rito? Tumatsan? 13 hours. Balik-balik po yan. Ilang beses ka na bumalik mula nung kinulong si Tatay Digong? Ako po, doon nakasampung beses na kumulay 10 beses. Napakagastos po niyan. Magkano rin ang gastos nyo? Dahil kada punta nyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-ano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta nyo rito? Well, napakalaki po ng gastos po. Kasi sa hotel lang, tsaka sa bus pa, o syempre bayaran pa namin. Pero yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po kalagayan ni Tatay Digong. Ang sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya. Kung ano po ang kalagayan niya. Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, Detention Center, na dapat wala siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Biro mo naman, binyahin nila si Tatay Digong, walang passport. It's illegal. Illegal po attorney ang pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Biro mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang nakapag-libing sa tatay ninyo. Sana po, maisip nyo rin yun. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Ano ko, maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita, no, Emily. Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag minangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag minangyari, bangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino.